Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tunay nga po na tayo po ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na Kanya pong ibinigay po sa atin. Sa Kanyang pag-iingat po sa atin upang dalhin po tayo sa lugaring ito upang tayo po ay sama-sama na makapagsamba at magpuri sa Kanyang pangalan. Amen po ba? Amen. Amen. The Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ng ating pastol, hindi ako mangangailangan. Amen po ba? Lahat po ng pangangailangan po natin ay kinatagpo na po ng ating Panginoon. Hindi po tayo dapat mangamba, hindi po tayo dapat matakot kapag kakasama po natin ng Panginoon. Hindi po tayo dapat matakot pagkat katagpuin po niya ang ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! Oh, we worship you, Jesus! Salamat po, Panginoon! Salamat, O Diyos! Salamat sa iyong biyaya na aming nararamdaman araw-araw ng aming buhay. Tunay kang karapat-dapat sa aming pagsamba. Oh, purihin ka, O Diyos. Sama-sama po nating purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus! Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasul, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan,
na sa presensya mo, ikaw, Panginoon, ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Maraming salamat. Indeed, you are more than enough for us. Thank you so much, O Jesus, for your grace that is truly amazing in our lives. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na araw-araw po namin nadadama at nararanasan. Tunay ng iyong pagpapala sa aming mga buhay ay siksik, liglig at tunay na umaapaw. Salamat po, Panginoon. Manatili po tayo sa espiritu ng pagsamba at pagpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa
nga, Panginoon, nakalagkip sa aming awitin. Ang buong pusong pasasalamat po namin, Panginoon. Ang pagkilala po namin, Panginoon, sa iyong biyaya na aming nararamdaman araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na kapag kasama po namin kayo, hindi po kami mangangamba, hindi po kami matatakot. Tunay kang sapat at higit sa aming mga buhay. You are more than enough for us. Thank you so much, O Jesus, for you have showered us with your favor. Thank you, O God, that we walk in your overflow. Thank you so much, O God. The Bible says that you are able to do exceedingly abundantly more than we can ask or imagine. Thank you so much, O God. Indeed, you are the God of the overflow. Tunay nga po na siksik, liglig at tunay na umaapaw. Ang aming pasasalamat, ang aming nararamdaman, at ang aming pagdakila sa iyong matamis na pangalan. Maingat po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! 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 Tayo po lahat ay makakaupo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Yes. Do you believe that? Yes. I'm sure you do. Do you confess that every day? Yes. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also joining us online, our Full Grace brothers and sisters from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome everyone. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform. Para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace. Pira-pirasyong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang nuggets of grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan.
atin pong ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Kaya ang ating gagawin ay sama-sama at sabay-sabay na pagkukumunyon. Sapagkat kung ikaw ay nanonood ng broadcast na ito at ikaw ay may sakit, nais kong sabihin sa iyo, ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Today is your healing day. Can we say that together? One more time, louder. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering as it is written. Honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko pong sinasabi ito mga kabiyaya at sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, at hindi rin pagbibigay ng limos. Idagdag ko na rin po, hindi po pagbibigay ng tip sa batang nagpapaatras ng iyong mamahaling sasakyan. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering, because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kabiyaya na narito sa loob ng bulwagang ito. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled Divine Health, Staying Healthy Through the Cross. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po natin na nagtatanong patungkol po sa Our Daily Grace e-book
2024 for the month of February. Let me tell you, our Daily Grace devotional ebook for February is already available and is now available. Kaya kung kayo po ay naghihintay ng release ng our Daily Grace ebook for February, pwede nyo na po itong ma-avail today. This ebook is not for sale. I want to say that again. This ebook is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop or better yet through the EMI page. You can see the link on your screen. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 130. Today we're going to talk about the secret of staying healthy. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for your wonderful presence. For in your presence there is fullness of joy. Thank you so much for this wonderful time that you have given us to study your word, and we commit to you this time. It is our prayer that everything that will be said and done only for the blessing of everyone and for the glory of your wonderful name. We commit this time to you, all by your grace, for your glory, we pray in Jesus' name. And everybody would simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. The secret of staying healthy. Ang sikreto ng pananatiling malusog. To be healthy is one thing, but to stay healthy is another thing. I told you last week that next to being eternally saved, divine health is your greatest blessing. Tandaan, ang pinakadakilang pagpapala mo matapos kang maligtas ay kalusugan. Hindi po pera, hindi po pamilya, kalusugan. Dahil kung ikaw ay malusog, ma-enjoy mo ang pera, ma-enjoy mo ang pamilya. Pero kung ikaw ay may sakit, hindi mo ma-enjoy ang pamilya, hindi mo rin ma-enjoy ang pera. Ang lahat ng material at pinansyal na pagpapala ay maganda. Pero mas maganda ang pagpapalang pisikal. Kapag ikaw ay malusog, kahit hindi ka kasing yaman ng iba, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Ang kalusugan sa kanyang sarili ay pagpapala. Huwag niyo pong isakripisyo ang inyong kalusugan sa paghanap ng pera. Dahil kapag natagpuan mo ang pera na wala ang kalusugan, gagamitin mo rin yung perang nakuha mo para habulin ang kalusugang nawala sa iyo. Kaya mahalaga ang kalusugan. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon at sa mga susunod na linggo kung paano mananatiling malusog. Luke chapter 12 verse 15. It is very important. Jesus said, man's life does not consist in the abundance of his possessions. Nilinaw ni Jesus na ang tunay na buhay ay wala sa kasaganang material. Yan po'y maganda, pero meron pa ring mas maganda. Una sa lahat, pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal ang pangalawa, para ma-enjoy mo naman ang pagpapalang material. 3 John verse 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Can you say amen? Amen. We are going to talk about the secret of staying healthy. As I said, to be healthy is one thing, and to learn how to stay healthy is another thing. Let's begin. Number 1,
To stay healthy, you must learn how to honor the Lord's broken body. Write it down. Honor the Lord's broken body. Para manatiling malusog, kailangan po alam natin kung paano parangalan ang katawan ni Kristong nabugbog at nasugatan para sa atin. 1 Corinthians chapter 11 verse 29 to 30. I'll be reading from NLT. The Apostle Paul writes, "For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ," take note, without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. Pinaliwanag ko po sa inyo noong nakaraang linggo na hindi po itong dahilan para sa lahat ng Kristiyano. Hinighlight po natin yung word na many. This is the reason why many are weak, sick, and die prematurely. This is not true to all. May mga Kristiyanong tama ang pangungumunyon, pero sila'y nangihina, sila po'y nagiging masasakitin, at ang marami namamatay na maaga. Anong dahilan? Kapag ito ang dahilan, natukoy na ni Apostol Pablo. Pero sa iba, hindi ito ang dahilan. Yun po ang tutuntunin natin. Mula sa salita ng Diyos, ano po yung mga posibleng dahilan pa, bukod sa nabanggit na ni Apostol Pablo para sa marami. Now look at this verse from the New King James Version. 1 Corinthians 11:29 to 30. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason. What reason? Not discerning the Lord's body. The only reason the Apostle Paul mentioned in this verse, the reason why many, take note, not all, many are weak, sick, and die prematurely because of not discerning the Lord's body. Now, ang ibig sabihin po nung not discerning from the Greek word may diakrino, may, not, dia, always, krino, value. Put that together, not always valuing the Lord's body. You may value it once in a while, you may value it sometimes, but Paul said, if you do not value the Lord's broken body always, is the reason why many are sick and even die prematurely. Laging tandaan, mga kapatid, para sa ibang Kristiyano, hindi itong dahilan. Others have faithfully eaten and drunk at the Lord's table, and yet they still got sick. Yun po yung controversy. Bishop, tama naman ang pangungumunyon ko. Naiintindihan ko naman ang broken body. Pero ba't pa ako nagkasakit? Ano pa ang dahilan? Kaya nga natin pag-uusapan dahil meron pa ring ibang dahilan bukod dito kung bakit ang iba ay nagkakasakit. Pero tandaan po natin, ito po ay sa pamamagitan ng hindi pagpapahalaga sa katawan ni Kristo. Na look at the chart para makita nyo po kung anong ibig sabihin ni Bishop. Unworthy manner. Hindi po unworthy people. Kapag ikaw ay Christian, you are already worthy. Dahil ang iyong katwiran, katubusan, kabanalan ay si Kristo. Hindi ka naging karapat-dapat sa Diyos dahil sa iyong nagawa. Take note, naging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. So hindi po unworthy people. Erase that in your mind. Through Christ, you are always worthy to sit at the table and enjoy the grace of God at His table. Can you say amen? However,
you need to do it in the right manner. Kasi yung unworthy manner, not discerning. Sa NLT, not honoring the Lord's body. The reason why you are weak, sick, and some die prematurely. May diakrino. On the other side, if you do it in the right manner, if you do it in the proper manner, if you discern the Lord's body, diakrino, you become strong, you become healthy, and you live longer. Tatanungin ko po kayo, yan ba ang gusto ninyo? Gusto nyo bang malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabuhay ng mahaba? Taas ang kamay na yan ang gusto nyo sa buhay ninyo. Palakpakan si Lord. Amen. May balita ako sa inyo, kung yan ang gusto ninyo, yan din ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya hindi mo kailangan limusin. Hindi mo kailangan pakiusap. Hindi mo kailangan magpinitensya para ibigay ng Diyos yung gusto naman niyang ibigay sa iyo. Kasi kung gustong-gusto mo, mas gusto ng Diyos ito para sa iyo. Dahil pag nangyari yan sa iyo, natutuwa ang Diyos dahil natutupad sa iyo ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. So how do you devalue the Lord's body? How do you devalue the Lord's body? You devalue the Lord's body when you focus on the natural means as the primary key to your health and healing. Naipaliwanag ko na po sa inyo ito nung nakaraan. Sana po'y matatandain kayo, lalo na hindi po kayo pala absent para nasusundan nyo ang daloy ng ating aralin. Binanggit ko sa inyo, ang natural means ay tatlo. Yan po ay ang food, exercise, and medication. Hindi po ito masama. Hindi tayo kontra sa natural na paraan. Dalang, hindi yan pwedeng ilagay sa ibabaw ng krus at daigin ang tinapos na gawa ni Kristo. Yan ay secondary lang. Dahil may mga kilala kayo, napakaingat sa pagkain, nagkakasakit pa rin. May mga talagang hindi uma-absent sa gym, nagkakasakit pa rin. May mga tao na lahat yata ng gamot ininom na, parang nakaisang butika na, namatay pa rin. Sa makatwid, hindi kayang saluhin ng natural lahat. Pwede siya secondary. Pero dapat ang primary ay ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you shout amen? Amen. Pinaliwanag ko na po sa inyo ang maraming bagay tungkol po dyan. And we need to move on. Today, we're going to answer another question. How do you value, yan naman, how do you value the Lord's body? When you focus on the broken body of Jesus as the primary key to your health and healing. So baliktad lang. Pagka ginawa mo yung finished work, the broken body of Jesus, as the primary key, you are valuing the Lord's body. Now, why we say so? Because we believe the most powerful spiritual reality through symbolism. I want to say that again. The most powerful spiritual reality through symbolism. Dapat tandaan po natin na ang ostya ay hindi lang simbolo. Ito ay spiritual reality through symbolism. Nabanggit ko sa inyo last week na meron pong pananaw ang tawag literalism, na yung ostya nagiging literal na katawan ni Kristo, tulad ng paniniwala ng mga Katoliko, tawag po ay transubstantiation. Kapag itinaas na ng priest ang ostya, nagaganap po yung miracle of transubstantiation, na yung ostya nagiging literal na katawan ni Kristo. Look up here and look at my eyes. We do not believe that. We do not subscribe to that view.
hindi pwedeng maging literal na katawan ni Kristo ang tinapay. On the other hand, meron din namang naniniwala na ang komunyon, tinapay at katas ng ubas, ay simbolo lang. Mali din po yun. Ang nagpamali ay yung lang. Huwag mong lalangin yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi pwedeng simbolo lang. Bagaman totoo na ito'y simbolo, pero ito po ay simbolo ng spiritual reality of what Christ has accomplished on the cross. In fact, kailangan mo nga itong palaging gunitain. Tignan niyo ang sabi ng Bible, Luke chapter 22 verse 19. And he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body." Take note, he did not say, "This is the symbol of my body." Neither he said, "This is only a symbol of my body." No, he did not say that. Why? Because it is not only a symbol, though it is on our side, it is a symbol of a powerful spiritual reality. How do we know it's a very powerful spiritual reality? Because Jesus wants us to remember this always. Look at the next line. Do this in remembrance of me. Gusto ng Panginoon, huwag nating makalimutan ang krus ng Kalbaryo. Gusto ng Panginoon, palaging buhay sa ating alaala ang tinapos na gawa ni Kristo. And how do we do that? By communion. Sa tuwing tayo'y nagkukomunyon, ginugunita natin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. This is what the Apostle Paul said. 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread, referring to the body of Christ, and drink this cup, referring to the blood of Christ, what do you do? Look at the verse. What do you do? As often as you do this, every time you do this, what do? You proclaim the Lord's death. And pray tell me, what is that? Christ's finished work. We will do this until He comes. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, hindi tayo titigil mangumunyon sapagkat sa komunyon, lagi nating inaalala ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Gaano kadalas? As often as you do this. Mga kapatid, kailangan maging malinaw sa atin ang sagot sa tanong na ito. How often do you do your communion? The answer is, as often as you want. As often as you want. Whenever you want. Yung iba, once a month lang. Ganun lang nila kadalas gusto alalahanin. Pero para sa amin, at para sa atin, gusto nating araw-araw alalahanin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Bisa, pwede bang araw-araw mangumunyon? Pwede. Kasi yung unang simbahan, yung unang mga mananampalataya, araw-araw naman eh. Acts 2:46, every day. Araw-araw sila. And why should we do less? Kung sila yung nauna, sinusundan natin, why should we do less? Bakit kukuntian natin kung sila'y araw-araw? We should do likewise. Total, pares naman ang ating pananampalataya. Kaya nga lang, kailangan nating masagot ang tanong na ito. Can we do the communion outside the church? Pwede ba, Bishop, sa labas ng church? Ibig sabihin ba, araw-araw kami pupunta sa church? Ay, hindi naman. Wala na kayong magawa sa buhay kung araw-araw kayo pupunta sa church. Baka hindi na rin kayo makapagtrabaho. So pag wala kayong trabaho, wala nang offering. Kaya hindi naman po ibig sabihin araw-araw pupunta sa church. Eh anong ibig sabihin, Bishop? Can we do the communion outside the church? Yes. The early Christians did this from house to house. Kaya
Pwede rin sa labas ng simbahan? Pwede rin ba sa bahay? Pwede. Next question. Do we need a pastor to do the communion? The answer is no. All believers are anointed priests and ministers of the new covenant. Are you a believer? You are anointed. Are you anointed? You are a priest. You are a minister of the new covenant. You can do it. Hindi ka pastor, pero ikaw ay lingkod ng Panginoon. Maring hindi ka pastor, pero ikaw ay saserdote ng Panginoon. Kaya pwede mo yang gawin sa labas ng simbahan. Bishop, can we do the communion in small groups? Mga maliit na grupo. Meron kaming Bible study. Meron kaming maliit na Bible study sa bahay. Pwede po ba yan? Kaming pamilya, maliit lang. Pwede po ba? Pwede. Like the early church. Kahit sila'y maliliit na grupo, pwede. Kaya pwede po ang mga maliliit na grupo. Pwede po ang G12. Group of 12 people, di ba? Pwede rin ang G6, G5. Pwede rin kahit anong G. Basta mahalaga may pagtitipon at si Jesus ang bida, ibida natin ang tinapos na gawa ni Jesus. I think this is one of the most important question. Bishop, can I do the communion alone? Pwede ba ako mag-isa lang? Pwede naman. You can do it. Why not? The truth is, you are never alone. You are never alone. Because Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. You are never alone. Amen. Feeling mo nag-iisa ka? Hindi. Kasama mo palagi ang Panginoon. Kaya pag nangumunyong ka mag-isa, hindi ka nag-iisa. Naroon ang presensya ng ating Panginoon. Can you say amen? So the secret of staying healthy, number one, honor the Lord's broken body. You can do that as often as you want. Number two, empower yourself against negative thoughts and feelings. Kailangan mong palakasin ang iyong sarili. Labanan ang mga negatibong kaisipan at pakiramdam. Psychiatrists have discovered that thought patterns are directly connected to the chemical reactions in our body. Ang ating katawan ay mayroon po mga reactions. Kaya meron tayong magandang pakiramdam, meron tayong masamang pakiramdam. Depende po sa reaksyon ng mga chemical na nasa atin pong katawan. Always remember, my dear brothers and sisters, kapag negatibong kaisipan, negatibo ang reaksyon. Kapag negatibo ang pakiramdam, negatibo po ang reaksyon. Now, let's talk about some of the negative thoughts na we need to guard. Listen up, bantayan ninyo ang mga ito. Bakit? Kasi ito ay nagdadala ng sakit. Nabanggit ko sa inyo kanina, tandaan, hindi lang po dahil hindi mo binavalue ang broken body. Kasi para yun sa many. Baka ikaw ay hindi na doon sa many. Baka nandito ka naman. Sinisimulan nating bagtasin yung mga possible reason why Christian get sick in some reasons. Number one, under negative thoughts and feelings, number one, envy. Baka merong inggit sa puso mo. Masama po yan at nagkokos yan ng sakit. Envy. Na kung hindi mo alam kung anong envy, I'll show you the picture. That is envy. Yan po ang envy. Envy is wanting what someone else has and feeling unhappy about it. Yung nakuha ng iba, gusto mo sana nakuha mo, at nung makuha niya, hindi ka masaya.
Tawag dyan, inggit. Tawag dyan sa Facebook, inggit pamor. Hindi maganda yan. Hindi maganda. I'll show you the verse. Proverbs 14:30. You see? Nilalagay ng Panginoon ang kanyang mainit na kamay sa malamig nating puso. Hindi kinakailangan magtaas ng kamay, pero this is a good reflection. Hindi kinakailangan umamin sa harap ng tao. It's between you and the Lord. Kung meron kang problem with envy, look at the verse. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Masama ang tama ng inggit. Apektado ang iyong kalusugan. Now, tignan niyo po ito sa today's English version. Same verse. Peace of mind makes the body healthy, but jealousy is like a cancer. That is not good to your body. Kaya i-check natin kung meron pong issue. Now, you don't have to allow other people to judge you. It's between you and the Lord, and open your heart to the Lord. God, meron po ba akong problem sa envy? Kung wala, very good. Kung mayroon, it's about time to deal with it before it's too late. Proverbs 23 verse 17 to 18. Do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Huwag mainggit, lalo na sa mga hindi Kristiyano. Dahil mas maigi ang buhay mo pag ikaw ay na kay Kristo. Amen? Praise God. Pwedeng mas malaki ang bahay niya. Pwedeng mas maganda ang buhay niya. Pwedeng mas malaki ang sasakyan niya. Pwedeng mas malaki ang sweldo niya. Pero kung hindi sa Christian, mas maigi ang buhay mo. Dahil ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen! Kailangan po nating bantayan ang ating puso. May kasabihan ng mga Hudyo, envy is like a disease. It consumes the soul. Hindi ho masaya ang mainggiting tao. Kailangan lang po masaya ka. Kung magandang buhay niya, masaya ako para sa iyo. Kung meron ka na, masaya ako para sa iyo. Dahil ang prinsipyo ko sa buhay, pag lahat kayo mayroon na, at ako na lang ang wala, ako na ang susunod. Ba't ako kailangan mainggit? Kapag ang kaibigan mo nakapag-asawa, umattend ka sa kasal. Huwag kang bitter. Mag-rejoice ka. Sapagkat pag dumating ng panahon, lahat sila ay mayroon na, sino ang susunod? Ikaw na. Pagdating ng sa iyo, matanda na ang asawa nila. Yung sa iyo, bata pa. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kapag nag-post ang kaibigan mo, nag-abroad, i-like mo. Kahit masama ang loob mo, i-like mo. Ay, Bishop, tama ba yun? Mga kapatid, tama yun kasi tinuturuan ko yung puso ko. Alam niyo yung pakiramdam, hindi yun ang magdidikta. Diktahan mo yung pakiramdam mo. Para yung pakiramdam mo umayon sa salita ng Diyos. Like mo! Kahit papikit. Like mo. I-heart mo. Meron siyang bagong bahay, i-like mo. Nandun siya nagpasko sa puro yelo, i-like mo. Bakit? Darating ang panahon, doon ka rin magpapasko. Bakit? Sapagkat hindi lang siya ang anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo pinagpala. Lahat tayo pinaburay. Remember, you can only have what the Lord blessed you and gives you. Yan lang ang mayroon tayo. Hindi tayo pwede magkaroon ng hindi ibinigay ng Lord. Kaya pag mayroon, pasalamatan natin si Lord. Tignan nyo, sabi ni John
chapter 3, verse 27. This is what John the Baptist said. Si John the Baptist po ito. To this John replied, a man can receive only what is given him from heaven. Bigay lang ng langit. Na-promote siya sa trabaho. I-PM mo, I am happy for you, my friend. Can you imagine? Hirap na hirap kang gawin yun. Pero nagawa mo, I'm happy for you. Ha? Nag-post siya, nakalagay sa post niya, blah, 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 in relationship. I am so happy. Kahit alam mo ikaw, walang karelasyon. I am happy. Why you are happy? Because you are rejoicing with others. Amen. May bago siyang sasakyan. May bago siyang bahay. May bago siyang business. I am happy for you. Nakikigalak ako sa iyo. May bago siyang asawa. Huwag kayo mag-overthinking, ha? Patay na yung dati. Makirejoice ka. Makipagdiwang ka dahil blessing ng Lord sa kanya. Now, let me give you the life application. How do you overcome envy? From the Word of God. Paano ko, Bishop, madaig ang envy? Number 1, appreciate the grace of God in your life and express gratitude. Huwag kang tingin ng tingin sa iba. Tignan mo ang sarili mo. Dahil maraming grasya na ibinigay ang Panginoon sa iyo. Napakarami! Amen! Woo! Maaring mayroon siya na wala ka. Pero pag tinignan mo ang buhay mo, mas maraming mayroon ka na wala siya. And in that, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! I-develop mo ang isang pusong mapagpasalamat. Look at 1 Corinthians 15:10 from the New Living Translation. I like this. I like this translation. But whatever I am now, it is all because of God poured out His special favor on me. Ano man ako ngayon, ang business na ito, ang church na ito, ang ministry na ito, ang posisyon na ito, ang kalusugan na ito, ang buhay na ito, lahat grasya ng Panginoon. Salamat sa grasya! Shout amen. Laging maging mapagpasalamat. Pag lagi kang tumitingin sa iba, hindi mo nakikita yung ginagawa ng Lord sa iyo. Wala ka ng ibang tinignan, kundi buhay ng may buhay. Bahay ng may bahay. Facebook ng may Facebook. Hindi kang nasasaya. Dahil ang nakikita mo yung meron sila na wala ka. Pero nakalimutan mo, marami ka ring mayroon na wala sila. Yun ang ipagpasalamat mo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Praise God! Number two, celebrate your uniqueness and avoid comparison. Celebrate your uniqueness and avoid comparison. I-celebrate mo ang pagiging unique mo. Unique ka. Wala kang katulad. Yung ating ang fingerprints, hindi magkakatulad eh. Kung gusto ng Diyos pagparehas-parehasin tayo, di dapat sinerox na lang tayo ng Diyos. Para itsura pare-parehas, hindi rin maganda. Palagay ko lang. Hindi rin maganda. Sabi mo, pagtingin mo lahat, kamukha mo, hindi maganda. Hindi maganda. Why? There is beauty in variety. Maganda rin pagtingin mo, wow, bilog to. Wow, tatsulok. Wow, pahaba. Bakit? There is beauty in different sizes, different figure, different colors. Walang pangit. Pag pangit, pangit kang tumingin. Ikaw ang may problema. Walang ginawa ang Diyos na pangit. Lahat maganda. Sapagkat lahat tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Sino ka para mamintas? Kala mo kung sino kang maganda. O, di ba? Parang kiganda-ganda mo. Maganda ka.
Pero maganda rin siya. Lahat maganda dahil walang pangit sa harapan ng Panginoon. Lahat maganda. Huwag mo rin ikukumpara ang sarili mo sa iba. Tignan niyo ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 10 verse 12. We do not dare to classify or compare ourselves with someone who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. In short, it is not wise to compare. Kasi talagang nilikha ng Diyos, unique. Kayo magkakapatid, unique. Huwag mo ikumpara ang sarili mo kay kuya, kay ate, kay bunso. Na, kung nag-iisa kang anak, wala kang makukumparahan. Pero kung kayo 12 magkakapatid, napakabigat ng inyong komparasyon. Sapagkat makikita mo mga kapatid, magkakaiba. Magkakaiba. Yung mga nauna, maganda ang tabas. Yung mga bandang huli, parang nawala na nasigla si tatay. Ba't ganon? Ba't ganon? Hindi. Talaga lang sinadya ng Diyos na hindi kayo pagpare-parehasin sapagkat maganda ang may pagkakaiba. Kahit nga kambal, yung kambal na kambal, mayroong pagkakaiba. Kasi dinesign ni God, there is beauty in variety. Huwag mong hanapin ang mayroon ka sa iba. Dahil siguradong unique ka. May mga bata po na very academic. Pume-perfect ng exam. Magaling. Napakagaling. May mga anak din po na very practical. Hindi siya ganun ka-academic, pero ang galing niya sa practical na mga bagay. Pag mga practical na bagay, nabibigyan niya ng solusyon. Pero, hindi ho siya perfect ng exam. Pag nag-quiz 1 to 10, nakakuha siya ng 5, gusto niya na magpa-Starbucks. Oh. Pero kung malapit naman kayo sa Malolo, sa buds nyo na lang daling. Oh, praise God. Mag-celebrate ka. Pero ang tanong, mga kapatid, hindi pare-parehas. Mga manugang, hindi pare-parehas. Biyanan, hindi pare-parehas. Pastor, hindi pare-parehas. Huwag may kukumpara ang mga pastor. Huwag may kukumpara ang mga simbahan. Hindi ka sasaya. Kasi pag kinumpara mo yan, magkakaiba po yan. Basta mahalaga, i-celebrate mo kung saan ka nilagay ng Panginoon, kung nasaan ka ngayon, kung sino ka, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Shout amen. Number 3, rejoice in the blessings of others. Makigalak ka sa pagpapala ng iba. Yan ang sikreto. Ginagalvanize mo yung heart mo na paglalabanan mong inggit. Kaya magtatagal, mapapansin, hindi na ako mainggitin, ha? Dati mainggitin ka, pero simula nung nakita mo magandang lagay, like. I'm happy for you, Congratulations sa iyong bagong business. Congratulations sa iyong bagong promotion. Congratulations, meron ka na naman bagong boyfriend. Di ba? Congratulations, lagi kang nakikisaya. Bakit? Pagka ganyan, you are galvanizing your heart. Kaya nagiging maganda na ang presyon ng iyong dugo. Sapagkat alam mo, pag silang lahat ay pinagpala, kasama rin ako, pinagpala rin ako ng Panginoon. Anak ako ng Diyos. Look at the verse. Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than you. Hirap niyan. Babarayan sa lalamunan ng mga mayayabang. Dahil ang tingin nila lagi, mas magaling sila kaysa sa iba. Pero kapag ang puso mo pinanatili mong mababa, ang resulta, malusog ka naman. Aanhin mo naman ng yabang kung ikaw ay sakitin. Mas gusto ko naman na ako ay walang sakit. Para wag ako magkasakit, isa sa lulutasin ko ay ang problema ng inggit. Para malutas ko ang problema ng inggit, kailangan ko i-galvanize ang heart ko. Pag pinagpala sila, makikisaya ko.
I will rejoice. Nag-post sila, i-like ko. Mag-comment ako, congratulations. I am happy for you, my sister. Why? Why do you do that? You do that because you are galvanizing your heart. You are doing it for yourself. Alam mo kung bakit? Delikado pag tinubuan ng damo, ang puso mo ng damo ng inggit. Ang epekto niyan, masama sa iyong kalusugan. Basahin natin uli ang tatlo. Life application. You can see this on your screen. Sit up straight. Basahin natin. Ready? Application number 1. How do you overcome envy? Number 1. Number 2. Number 3. Very good. Yan po yung sagot sa envy. Yung envy po, negative thoughts and feelings, at yan ay banta sa iyong kalusugan. Number 2. Number 1, envy. Number 2, depression. Depression. Bishop, ano ibig sabihin ng depression? Let me give you the definition of depression. Depression is prolonged and continuing sadness. To be sad at one time, at one thing, is not bad. Parte yan ng emotion mo. Pero yung ikaw ay maging sad all the time is wrong. Yung ikaw ay malungkot dahil merong hindi magandang pangyayari, normal yon. Sinong hindi nalulungkot? Kayo, tatanungin ko, hindi ba kayo nalungkot minsan? Hindi ba't nalungkot din kayo? Parang hindi kayo sumasagot. Hindi ba't meron ding mga pangyayari sa buhay nyo na nalungkot ka? Pero masaya ka na ngayon. Naka-move on ka na. Dati, ang lungkot mo. Pero ngayon hindi na. Bakit? Sapagkat hindi ka na-depress. Nalungkot ka lang. Kasi yung depression, hindi na mawalang lungkot. Lagi na lang nalulungkot. Palaging nalulungkot. To grieve is not wrong. But to grieve like the people who have no hope is very wrong. Let me show you the verse. 1 Thessalonians 4:13 up to 14. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, meaning those who died, or to grieve like the rest of men who have no hope. Now, look at the next line. We believe, verse 14, we believe that Jesus died and rose again. Do you believe that? Amen. We believe that Jesus died and rose again, and we believe, we so believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Naniniwala kami na sa Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din kami na yung aming mga mahal sa buhay na namatay ay makakasama sa pagbalik ng Panginoon at makikita namin silang muli. Mga kapatid, you never say goodbye. You always say, see you later. Because we will see each other again on the other side. Can you say amen? It matters what you believe, especially in time of crisis. Yan po yung angkla ng inyong barko. Pag malakas ang hampas ng alon at matibay ang inyong angkla, hindi kayo matataob. Kaya po pagdating ng mga krisis ng buhay, tanungin niyo ang sarili niyo, ano ang inyong pinaniniwalaan? Iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo, hindi yan katapusan ng mundo. Diyos ko, hindi niya alam ang nawala sa kanya. Bakit kinakailangan mag-self-pity ka? Ibig lang sabihin, maintindihan mo na hindi talaga siya yung inilaan ng Lord sa iyo. At mayroon talagang inilaan ang Lord sa iyo. Kaya wag na wag kang masiraan ng bait.
Wag. Magtiwala sa Panginoon. Na kaya niya pinayagan ang mga bagay na ito sapagkat maganda ang pinaplano niya sa buhay mo. Now, let's do a life application. How do you overcome depression? I'll give you 3 applications. Number 1, worship the Lord more intentionally. If you worship the Lord, nagkakaroon po ng solution ang sadness. Listen up. Yung sadness, pag hindi mo dinil agad, magiging depression. Prolong eh. So, bago maging prolong, agapan mo na. Pag nagsisimula, mga kapatid, nalulungkot ka, sabi na iba, magsimba tayo. Ay, tsaka na, nalulungkot ako. Ganun ba? Oo. See? Hindi nga nagsimba. Sa susunod na linggo, hindi na rin magsisimba. At nakita mo matagal nang hindi nagsimba. Dahil yung sadness naging depression. Makita mo, hindi na naliligo. Depressed na yan. Pag hindi nagpapapaligo, depressed. Palatandaan yan. Kaya pag may kasama kayo sa bahay na hindi naliligo, sabi mo, depressed ka? Sasagot, hindi, wala lang tubig. Pero palatandaan, nang hindi na po nagpapaligo, hindi nagpapagupit, hindi nag-aahit, kalat-kalat na yung kanyang balahibo sa muka. Tapos, pati na yung ilong niya, nilalabasan na ng balahibo, wala na. Makita mo, wala nang forma ang tao na to. Dati maayos manamit yan. Dati maayos siya, nagsusuklay. Pero ngayon napabayaan ng sarili. Hindi na nagpapagupit. Hindi na nagpapalit ng damit. Depressed ka. Hindi, wala lang pang pagupit. Ganon ba? Or you have to realize ang sagot. Makinig po mga kabiyaya. Pag nagsisimula mag-creep in, alam nyo naman yan eh. Hindi ibang tao makakaalam niya. Ikaw, feeling mo yan eh. Parang madalas ako na paglulungkot. Ang solusyon, worship the Lord. Tignan nyo ang verse. Psalm 16:11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Anong matatagpuan mo sa presensya ng Panginoon? Not just joy. Fullness of joy. And at your right hand are pleasures forevermore. Kaya, kapag malungkot, magsimba. Wag na wag. Ito po ang matindi. Kapag malungkot ka, talagang wala kang ganang magsimba. Aamin lang tayo. Talagang apektadong emosyon mo. Wala kang ganang gumising ng maaga. Wala kang ganang pumunta sa church. Dahil nadidepress ka. Lalo na yung kinakadepresan mo nasa church. Ayaw kong magsimba. Makita ko yung nanloko sa akon. Okay? Hindi nagbayad ng utang. Makita ko yung nagpaasa, asa pa more. Yung palang relasyon nila, contractual. Nagpa-boyfriend, nagpa-girlfriend, pero hanggang December lang. Contractual eh. Kaya, pagdating noong December, endo. Tapos na yung kontrata. Anong gagawin niyan? Maniwala kayo, magsisimba pa ba yan? Hindi na. Lalo na kung nakikita niya na yung nagpaasa ng kanyang puso ay nakikita niya. Tapos, meron ng bagong kakontrata. Ang sakit niya, Kuya Eddie. Anong mangyayari? Ito'y tapatan lang, practical na mensahe. Talagang wala ka ng gana magsimba. Magiging matapat ako sa inyo. Probably, at that point, you will not go to that church. But don't miss going to church. Magsimba ka pa rin. Kung kaya mo, pilitin mo. Kung hindi, pilitin mo pa rin. Of this, show me the verse. I'll show you. Psalms 103 verse 1. Following verses. Praise the Lord, O my soul, and all my inmost being. Praise His holy name. Anong ginagawa ng psalmist? Inuutusan niya yung kanyang kaluluwa.
Ano yung kaluluwa? Isip, damdaming kalooban, emotion. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, "O kaluluwa ko, sambahin mo ang Panginoon." Kasi minsan yung kaluluwa walang ganang sumamba. So you have to command the soul, "Oh my soul, praise the Lord, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, oh my soul." And what do? Forget not all His benefits. Pag nawawalan ka ng ganang magsimba, alalahanin mo ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Gabalik ang gana para magsimba. Amen. Makakalimutan mo yung ginawa ng manluluko. At muling sisigla ang puso mo. Ano yon? Verse 3. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfy your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Listen up, my dear brothers and sisters. Kailangan maintindihan natin na we are living with imperfect people. Sigurado, pag meron kayong karelasyon at meron kayong kaugnayan, lagi po mayroon pong conflict. Yung dila mo nakakagat mo, yung tuhod mo nagbabanggaan. Magkasawa nagkakaroon ng conflict, magkaibigan nagkakaroon ng conflict. Yun pang mag-boyfriend lang, mag-girlfriend, hindi pa kayo magkakilala. Nakyutan ka lang. Let's just be honest, you do not know each other. Hindi mo pa siya kilala, hindi mo alam ang kamag-anak and incorporated. Kaya nagkakaroon ng conflict. Relax. Kung minsan nagkakaroon ng frustration, nawalan ka ng gana mag-serve kay Lord, kalimutan mo lahat. Isipin mo lang kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo, kung paano ka pinagpala, paano ka niligtas, paano ka pinatawad. Shout amen. Number 1, worship the Lord more intentionally. Not just worship the Lord, you do it more intentionally. Number 2, surround yourself with happy people. Paligiran mo sarili mo ng masasayang tao. Lahat ng toxic, alisin mo. Toxic tong tao na to, unfriend. Bakit? Alam niyo kung bakit? Mahal ko sarili ko. Ayaw ko naman na to, toxic ako ng tao na to. Wala nang ginawa ito kundi mag-post para patamaan ako. Oh, anong gagawin? Unfriend. Blackboard. Why? Are you being rude? No, I'm just being nice to myself. Listen, iba yung being rude sa being nice to yourself. Why? You have to be nice to yourself. Bakit? Kung walang magiging mabuti para sa iyo, maging mabuti ka sa sarili mo. Mahalin mo ang iyong sarili. Huwag mo saktan ang iyong sarili. Marami siyang sinasabi ng hindi maganda sa iyo. Wala mo akong ginawang masama sa tao na yan. Kalimutan mo ang tao na yan. Pag magtanong, kilala mo ba? Wala akong kilalang ganyan. Bakit? Wala nga. So, totoo lang, may mga tao po nagtatanong sa, kilala niyo po ba ito? Sabi ko, hindi ko kilala yan. Kilala niyo to. Sabi ko nga, hindi eh. Ba't marunong ka pa? Bakit? May mga tao po, tatapatin ko, ang iba rito nanonood sa broadcast. Sadyang kinalimutan ko kayo. Bakit? Sasabihin ko sa inyo pag nag-usap tayo. Bakit? Sapagkat may mga taong hindi na parte ng buhay mo. At kailangan mo ring sumaya. Bakit? Maiksi lang ang buhay. Sobrang iksi. Bakit mo pagugugulin sa kalungkutan? Sumaya ka. Magsaya ka. Bakit? I'll show you the verse. Proverbs 13:20. Tignan niyo ang verse. He who walks with the wise grows wise, but the companions of the fools suffers harm. Oh, I'll read to you the Personal Application Bible. He who walks with unhappy people grows happy. But the companion of the sad suffers sickness. Bakit ka naman sasama sa mga malungkutin?
Pag nagkita kayo, walang kwento kundi problema. Diyos ko, wala ka bang kwentong masaya? Pag nagkita kayo, kukwento niya yung problema niya sa manugang niya, problema niya sa biyanan niya, problema niya sa pastor niya. Wala ba tayong pwedeng pag-usapang masaya-saya? Bakit? Pag masaya ang usapan, maganda ang pakiramdam sapagkat yan ay pagpapala ng Diyos. Amen. Number 1, worship the Lord more intentionally. Number 2, surround yourself with happy people. Only happy people. Pag hindi masayahing mga tao, huwag mong ipaligid sa'yo. Sabihin mo, layo-layo ka ng konti. Ayaw kitang malapit sa akin. Di ko gusto yung tsura ng mukha mo, lagi ka nakasimangot. Gusto ko masayahin. Dahil ang saya ng Panginoon ay ang aking kagalakan. Masaya, malusog, malakas. Shout amen. Number 3, always laugh even by yourself. Laging tumawa kahit nag-iisa. Bishop, mahirap yan, Bishop. Actually, mas madali nga ito eh. Bakit? Hindi alam ng puso mo kung totoo o hindi totoo ang tawa mo. Wala siyang kapasidad. Pero nagre-respond yung puso mo pag tumatawa ka. Magandang maganda. Ang resulta niyan sa iyong pangangatawan. I'll show you the verse. It's in the Bible, promise. Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. Saps, sinisip-sip. Nawawala yung lakas mo dahil sa ikaw ay malungkutin. Kaya dapat magsaya. Ang problem, hindi lahat ng pagkakataon masaya. Sa totoo lang, di ba? Kaya kailangan mong matutunan kahit mag-isa, masaya ka. Tignan nyo sa today's English version. Being cheerful keeps you healthy. It is slow death to be gloomy all the time. Dahan-dahan kang namamatay pag malungkot. Ang masaklap na matay kang pangit. Bakit? Kasi malungkot ka nung namatay. Kaya pati yung parlor nahirapan. Paano ka pagandahin? Sapagkat yung ganda kasi ng muka, galing sa puso. Sabi sa Proverbs, ang ganda ng muka ay refleksyon ng ganda ng puso. Kaya unahin mong maganda ang puso. Konting makeup na lang ang kailangan yan, sapagkat maganda na ang bukas ng iyong muka. Amen. Pero pag madilim ang puso, hirap ang makeup. Hirap ang makeup artist. Pinapuputi ka pero hindi pumuputi, gray. Gray ang lumalabas. Sapagkat hirap na hirap dahil ang problem is not the face. The problem is the heart. Because the heart of the problem is the problem of the heart. Nehemiah 8:10. This day is sacred to our Lord. Do not grieve. Bawal ang malungkot. Sabi po ng Bible, ang araw na ito'y sagrado. This is the Lord's day. This is the day the Lord has made. Bawal sumimangot. Sabi mo sa iyong katabi, bawal sumimangot. Ayan. Yung iba nagsasalita, walang kausap. Tumatagal tuloy tayo. Parang gusto kong ulitin sa simula. Sabi mo sa iyong katabi, bawal sumimangot. Bakit? The joy of the Lord is your strength. Kailangan masaya lang. Kahit nag-iisa ka. Learn to laugh. Minsan, sa bahay, pag nasa study room ako, tawa ako ng tawa. Akala ni Pastor Radjo, meron akong kausap.
Wala. Pinagtatawanan ko lang yung sarili ko. Kumisan, tumitingin ako sa Facebook, pinagtatawanan ko sila. Oh. Bakit? Gusto kong pakinabangin ito ng katawan ko. Kasi, hindi alam ng puso mo kung totoo o hindi totoo ang tawa. So, it has to be just laugh. Kailangan lang tumawa. Ang tawa po ay katulad ng jogging. Pag tumawa ka, hindi ngiti ang ngiti po pisngi. Ha? Ang tawa, ganyan. Ayan. Di ba pag nagja-jogging ka, gumagalaw yung heart mo? Jogging yon. Kaya kung may problem ka sa legs, hindi ka makakatakbo na, pwede pa rin mag-jogging sa tawa. Kaya habang nakaupo, oh, ano na ginawa mo? Nag-jogging ka na? I'm not joking. This is really true. Bakit ko po nasabing totoo yan? Bakit? Sapagkat maging ang secularists na recognize nila ito later on. This is the wisdom. Bago nila natuklasan yan, it's already in the Bible. Ang tawag po nila, laughter therapy. They call it laughter therapy. You can see that on your screen. Is it there? Oh, you see? I told you it's there. They call it laughter therapy. How to laugh everything in your life that isn't really funny. Yan ang art na kailangan mong matutunan. Nakakatuwa lang nung makita ko ito. Amazing. Sabi ko, God, bago natuklasan ng science, ng medicine, na laughter is a good medicine, it's already in the book. Grabe ang salita ng Diyos. Kaya yung tumawa ka lang ng tumawa, mga kapatid, patungo ka na sa kalusugan. Amen! Amen! Kaya tawa lang ng tawa. Tawa lang ng tawa. Bakit? Bisap, wala naman nakakatawa. Of course, hindi lahat nakakatawa. Pero kailangan mo pa rin tumawa. Tanong ko, paano kung wala na nakakatawa? Hindi ka natatawa. Kailangan mong gumawa ng katatawanan. Para matawa. Tignan mo yung asawa mo, matawa ka. Tignan mo yung mga tao sa paligid mo, tawan-tawa ka. Bakit? Sapagkat hindi pwedeng hindi ka tumawa. Hindi pwedeng hindi ka tumawa. Dahil pag hindi ka tumawa, affected ang heart mo. Yan po, mga kapatid, ay masama ang banta sa iyong kalusugan. Tingnan natin uli. How do you overcome depression? I gave you 3 life application. You can see this on your screen. Let's read this out loud. Babasahin natin ng malakas. Ready? Ito po ang life application. How do you overcome depression? Number 1. Number 2. Number 3. Napakahalaga po. You empower yourself against negative thoughts and feelings. Napag-usapan natin ang 2 negative thoughts and feelings. Number 1, envy. Number 2, depression. Now, let me give you the action points. Ang action points is something you can do now. Hindi na maghihintay ito. Right now. Number 1, don't be envious. Number 2, choose to be happy. Ano po action points? Number 2, something that we can do right now. Now, let's recap. Pinag-uusapan po natin ang secret in staying healthy. Ano po yung unang secret? Honor the Lord's broken body. Pangalawang secret. At napag-usapan natin ang 2 negative thoughts and feelings such as
envy, and depression. The big idea is, in Christ, I am healed and healthy. Kay Kristo, magaling na ako at ako'y malusog. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today and be saved. At pag naligtas ka, then you can be healed and you can be healthy kasi parte yan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Mula po sa ikaibuturan ng aming puso, dito po sa EMI, binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. So happy for all of you. Praise God. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating pong banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-ala-ala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-ala-ala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito ng malakas. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala,
pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Are you in Christ? Guaranteed you are healed and you are healthy. If you believe that, say amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!